So para po sa ating scriptural basis, so gaya po ng ating mga pag-aaral ng nakaraan, lagi po tayo may scriptural basis kung saan pagbabasihan natin kung ano yung ating lesson or topic ngayong umaga. So ang ating po scriptural basis ay matatagpuan sa aklat ng James, chapter 1, verses 19 to 20. James chapter 1, verses 19 to 20, ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. So dito po, sinulat po ni Apostol Santiago na ang kanyang mga, yung recipients ng kanyang sulat sa Church ng Jerusalem, ganito dapat ang kanilang maging resolve pagdating sa usapin na tungkol sa galit o anger. So, dito po tayo iikot dito po sa lesson natin ngayong umaga. Pag-uusapan natin kung ano ba yung kasalanan ng anger. Pag-uusapan din natin, ika-clarify natin, lahat ba ng anger? Ang anger ba talagang kasalanan lang? Bakit sabi dito, slow to anger? So ano ba yung anger na hindi tayo nagkakasala? Di ba? And then pag-uusapan din natin, ano ba yung epekto ng mga kasalanan ng pagiging magagalitin o yung galit na hindi nakokontrol? Ano yung epekto nito? So yun po yung mga pag-uusapan natin ngayong umaga. So magkaroon lang po tayo ng maikling review, yung balik-aral natin. So alam natin, gaya ng nabanggit natin kanina, yung previous lesson natin is about peace. Actually, about anxiety and peace. So yung peace, yung po yung, again, yung ating laging sinasabi dito sa ating mga pag-aaral, yun yung opposite grace. Ano ba yung opposite grace? Again, ito yung kabaligtarang biyaya na dapat nating linangin sa tulong ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa tuwing tayo nag-aaral ng kanyang mga salita upang yun yung ating pampatay sa mga kasalanan na ito. Kagaya nito, sabi natin, grace of peace. So, kailangan natin yung grace of peace na linangin natin sapagkat meron tayong indwelling sin na anxiety o yung pagkabagabag na sobra-sobrang pagkabagabag. So, kung hindi natin lilinangin ito, itong opposite grace, which is the grace of peace, hindi natin mapapatay ang anxiety. So sabi natin, the grace of peace is inner acceptance of God's rightness in ordering the future. Again, kanina po, ang ganda ng ating sermon kaninang umaga, yung providence ng Panginoon. In order ng Panginoon kung bakit yung dalawang spies, bakit dalawa lang yung spies, bakit doon nagpunta sa bahay ni Rahab na isang prostitute, at bakit si Rahab na isang prostitute na outside doon sa covenant ng Israel nakakamit o nakatamo ng biyaya ng Panginoon at yun ay walang ibang dahilan dahil sa providensya ng Diyos sa kanya, sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig niya sa kanya. So etong pinag-aralan natin nakaraan, sabi natin, yun daw peace, ito ay pagtanggap, na ang Panginoon ang may control ng lahat at lahat ng bagay, Maaring ito man sa atin, sa ating pangunawa, hindi natin maintindihan, ba't ganito yung nangyayari. Pero alam natin, ito ay pinahihintulot ng Panginoon. At ang Panginoon, hindi siya nagkakasala sa mga bagay na ito. Yun yung peace na binibigay po ng Panginoon. So alam natin, na pinakita natin yung comparison ng Old Testament, which is yung shalom, yung peace, na kung saan ito nga, sabi natin yung rightness, na ikaw ay maayos ang iyong kalagayan. Pero nakita natin na ito ay nakapoint sa even richer source of peace, na alam natin walang iba kundi yung peace na ibinibigay ng Panginoon na nag-reconcile sa atin, sa Diyos. Ito yung peace na dulot ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. At nakita natin na merong peace ang mundong ito
na alam natin, yung pa rin ay part ng common grace ng Panginoon kung ba't ang mundong ito ay nagpapatuloy kahit papaano na kahit magulo ang mundong ito, andun pa rin yung pagkontrol ng Panginoon eh. Hindi niya pinapahintulutan talaga na sobrang gumulo ng mundong ito. Nakita natin dito sa worldly peace na ito, ayaw lang ng conflict, di ba? Iniiwasan lang yung mga hate na actually ang inaano nga nila sa social media, di ba, pagka ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, lalo na nagtuturo ka ng salita ng Diyos at tinatamaan yung mga kasalanan, kunyari, homosexuality, yung mga bagay na gina-justify ng mundong ito na sa Biblia yun ay kasalanan, pero okay lang. Eh, ang tawag na sa'yo, ikaw ay nagpipreach ng hate. So, yun po yung peace na pinapakita ng mundong ito, yung pag-iwas sa conflict at saka yung wag magpakita ng hate. Pero alam po natin na yung kaligtasan, yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ito ay dapat na mag-produce ng peace na galing sa Panginoon, peace of God. So ano po yung napag-aralan natin dito? Sabi natin, sapagkat dumating na yung biyaya ng kaligtasan, meron na tayong peace with God. Ayan po, di ba? Peace with God. Eh dapat po makita sa ating itong peace of God. Yung naghahari sa ating kapayapaan, ito ay makita sa ating buhay. Hindi lamang dun sa ating inner na self o yung ating inner self, kundi kung paano po tayo makitungo sa ating mga sa mga tao sa paligid natin, especially sa ating mga kapatid sa church. So yan po yung challenge sa atin. The believer's objective or permanent peace with God must produce peace of God. So ngayon, dahil ang pag-aaral natin ay tungkol sa anger, mahalaga po na mabalikan natin ito na etong peace with God. Alam natin kasi ang Diyos ay meron siyang righteous indignation o yung kanyang righteous anger towards sinners sa atin. At lahat po tayo, nung tayo wala pa sa ilalim ng biyaya ng Diyos, nung hindi pa dumarating yung kaligtasan sa atin, nasa ilalim tayo nung galit ng Diyos na yun. At ngayon, nung dumating sa atin ang kaligtasan, nung narinig natin ang Ebanghelyo, tayo ay kinahabagan ng Diyos at tayo binigyan niya ng pananampalataya, nagkaroon ngayon tayo nitong peace. At yung galit ng Panginoon na yon, yung kanyang righteous anger, yun ay pinalubag-loob yun ng kanyang anak sa pamamagitan ng sacrifice, ang atonement na kanyang ginawa. Kaya po, itong ating pinag-uusapan na ating review, ay may kinalaman ito doon sa ating topic about anger. Sapagkat, sabi nga natin, nung tayo, hindi pa tayo naliligtas, galit ang Panginoon sa atin, pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, meron na tayong peace with God, wala na yung galit o yung pot ng Panginoon sa atin. Pero pag-uusapan natin, primarily this morning, again, the sin of anger. So magpatuloy po tayo. So the sin of anger. So, ang sabi dito, the fullness of our humanity includes the emotion. An emotional state is human. Tama naman. Ito, lagi ko sinasabi to sa opisina, sa mga tao ko. Sabi ko, hindi tayo dito mga bato, hindi tayo robot. So, syempre, tayo ay tao, tayo ay merong emotion, di ba? Nalulungkot tayo, natutuwa tayo, di ba? At nagagalit tayo, di ba? So, hindi kasalanan yung pagkakaroon ng emotional state. Ito ay part na sa providensya ng Panginoon na bilang tao ay pinagkalooban tayo nito na meron tayong emotional state. Tayo ay isang emotional, hindi tayo parang robot na walang damdamin. Meron po tayong damdamin. Ngunit, sabi rito, there are sins that pertain to emotional reaction creating a wrong emotional state. So sabi natin kanina, parte ng pagiging tao, tayo ay emotional, pero dahil sa kasalanan na which pertains to emotional reaction, pwedeng magkaroon tayo ng wrong emotional state. So again, nakita natin, emotional tayo, tao tayo,
Legit yon, tama yon na meron tayong emotion. Pero dahil sa kasalanan, pwede tayong magkaroon, pwedeng maglikha ito, creating a wrong emotional state. Ano yung mga wrong emotional, bago yan, ano yung mga wrong emotional state, di ba? Masyado kang nagpa-apekto sa anxiety, di ba? Ano ka na, parang hindi ka na nakikipag-usap sa mga tao, parang gusto mo mag-isa ka na lang. Masyado ka nang na-depress dahil sa anxiety. Nagkaroon ka na ng wrong emotional state because of anxiety. Ano pa? Pride. Kapag ka ikaw ay puno ng pride o ikaw ay nabubuhay sa kasalanan ng pride, hindi mo yan nire-repet o hindi mo yan pinagtutuunan ng pansin para ikaw ay maging humble o linangin mo yung opposite grace ng humility. Ano mangyayari sa emotional state mo pagka ikaw ay prideful? Di ba halos wala kang makasundo kasi iniisip sa'yo ng mga tao, ang hirap mong kausap dahil gusto mo lang yung sa'yo lang yung tama. So yun ang wrong emotional state mo. Parang ang dating mo pag nakikipag-usap ka sa mga tao, lagi mo silang parang kinokontra at lagi mo silang dinedebate o hindi mo sila pinapakinggan. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin is yung anger. Ito yung common emotional reaction that creates an emotional state. So, nakita natin yon kapag ikaw ay may mga kasalanan na gano'n, lumilikha ito ng wrong emotional state. At ang common nito ay yung ikaw ay magkaroon ka ng galit na hindi mo nakokontrol. O yung galit na sin of anger, yung kasalanan. Yung galit ng kasalanan. So, point. Anger is indignation that enrages the emotion leading to sinful hatred. So, nakita natin na kapag ang isang kasalanan ng pagkagalit, no, hindi ito na-control at ito ay naapektuhan ng gusto yung iyong emosyon, ito ay nagdudulot ng sinful hatred. So, nakita po natin, tayo emosyonal bilang tao. Pero dahil sa mga kasalanan na maaari nating makomit o magawa na merong kinalaman na maapektuhan yung ating emosyonal na state na kalagayan at ito'y magdulot ng kasalanan, ang pinaka-common na kasalanan na ating nagagawa ay itong kasalanan ng pagkagalit, yung walang control na galit o yung anger. No? At ito ay nagdudulot ng sinful hatred. Ito matindi ito, sinful hatred, pagkamuhi, di ba? So, pag-usapan natin, the sin of anger. So, sabi natin kanina doon sa binasa natin sa ating scriptural basis, ang sabi ni Apostle James, is slow to anger. So, obviously, makikita kagad natin, sinabi ni Apostle James, slow to anger. So, sabihin, ang isang Kristiyano, pwedeng magalit. Pero meron sinabi, slow to anger. So, hindi lahat ng galit ay kasalanan. Ano yung kasalanan na, paano kung magkakasala pag nagalit ka? Ito yon. When uncontrolled, the anger of man does not produce the righteousness of God. So again, linawin po natin, no? Ang sabi ni Apostle James, sa binasa natin na James kanina, slow to anger, quick to hear, slow to anger. So, sabi natin, pagka uncontrolled, hindi mo na nakontrol yung galit mo. Hindi ito nagpo-produce ng righteousness of God o yung katuwiran ng Diyos. So, again, yung sinabi natin, there is a proper place for righteous anger, not sinful can lead to sin. So, sinabi natin yan. Kasi nga, ang sabi nga ni Apostol Santiago, merong anger na kung ikaw ay slow to anger, yan ay hindi kasalanan na anger. So, paano natin ipapaliwanag yan? So, una muna, makikita natin, yung sinabi natin kanina, yung puot ng Diyos, yung kanyang righteous indignation o yung kanyang righteous anger. Makikita natin yan sa Romans 1:18. Anong sabi sa Romans 18? For the wrath of God is revealed. So, pansinin natin, the wrath of God, yung puot ng Diyos, is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
At gayon din naman sa chapter 2 ng Romans verse 5, but because of your stubbornness and unrepentant heart, sabihin yung katigasan ng puso, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. So again, napag-usapan natin dati yung wrath of God. Alam natin kung yan ay hindi kagaya nung sa emotional na galit ng tao. Yan ay dulot, isa sa karakter ng Panginoon niya na siya ay dahil mahal ng Panginoon ang katuwiran, natural lamang sa kanyang karakter na siya ay nagmamahal dahil siya ay matuwid, siya ay banal, natural lamang na siya ay napopoot sa mga bagay na hindi matuwid at hindi banal. So yun po yung ibig sabihin nun, nung wrath of God. Hindi po ito yung parang iniisip natin na napakabagsik, napakalupit na Diyos. Alam natin, no, ang Diyos, hindi natin kayang i-describe eh. Limitado yung ating kaisipan. Pero itong galit na to, hindi ito yung parang mababaw lang na naiisip natin o yung parang tayo na pag nagagalit tayo. Mas malalim ito. Ito ay, ang description nito sa paliwanag sa Bible, ito ay nakaabang na galit na at any time, hindi mo ito nararamdaman, pwedeng bumagsak sa iyo ito at any time. Kaya nga sabi dito sa verse 5, because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath. Sabihin, lalo mong iniipon mo yun. At anytime, pagka na itinakda ng Diyos yun na ibagsak sa iyo, anytime pwedeng bumagsak sa iyo yun. Kaya nga, patuloy nating isinishare ang gospel upang ang mga tao na hindi pa nakakarinig at hindi pa sumasampalataya sa Panginoon ay maialis dun sa galit ng Panginoon na yon. So, merong righteous anger. Ano pa? The only way to flee from the wrath of God is through Christ as substitute. O, yun yung binanggit natin. Kaya pinipreach natin yung gospel. So, sabi, Romans 3:24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. So, alam natin yan. One can be rightly angry without sinning. So alam natin yan, di ba? Sinabi ni James, sinabi din yan ni Paul sa Ephesians 4:26. Di ba? Sabi, be angry and do not sin. At ito ay, alam natin, kinote ito from Psalms 4 verse 4. So ano ito? Bakit? Paano ito? Paano natin iti-take to? Paano natin iintindihin to? Yung sinabi ni Apostle Pablo na be angry but do not sin. 'Di ba? Ito isang magandang nakita ko no sa yung comment ni John MacArthur sa kanyang study Bible note. Sabi niya rito, anger can be either good or bad. Anger can be either good or bad depending on motive and purpose. So kanina nakita natin God's righteous anger, 'di ba? So may right motive dahil ang Diyos nga ay banal, iniibig niya ang matuwid, ang kabanalan. So natural siya ay napopuot sa mga bagay na hindi matuwid at saka sa mga bagay na hindi banal. So meron siyang puot, meron siyang anger dun sa mga bagay na 'yon. Sabi pa ni MacArthur, Paul may have been sanctioning righteous indignation, anger at evil. Yung nga yung sinabi natin. This type of anger hates injustice, immorality, ungodliness, and every other sin. So kapag tayo ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos, nabubuhay sa katuwiran ng Panginoon, siyempre nagkakaroon tayo ng righteous anger sa mga bagay na hindi banal. Diba? Dahil niligtas na tayo ng Panginoon eh. Kumbaga, nandun na tayo sa realm ng Kanyang grace, nandun na tayo sa kaharian ng Diyos na tayo ay Kanyang mga anak na. So tayo, meron na rin tayong ganito na righteous indignation sa mga bagay na hindi tama o itong mga injustice, immorality. Di ba? Pag nakikita natin yan sa social media, sa news, nakakaramdam tayo ng pagkapuot sa mga bagay na yan. At tayo ay lumalapit sa Panginoon na tulungan niyo po ang bansa namin, tulungan niyo po kami sa mga ganyang kasalanan, sa mga ganyang issue. Kaya lang, ano nangyayari? When such anger is unselfish and based on love for God and others, it not only is permissible but commanded. So, alam natin yan. Tapos, mababasa pa natin dyan, sa Ephesians 4:26, sinabi rin ni
ano yan, pagpapatuloy natin yung pagbabasa, do not let the sun go down. Ibig sabihin, huwag niyong papatagalin yung inyong galit. So, even righteous anger can turn to bitterness. So, yun yung danger. Magkaroon tayo ng galit. Nakita natin, yung kapatid natin, mali yung ginagawa. Talagang mali yung ginagawa. Legitimate yung galit natin. Kaya lang, hindi agad natin inayos. Pinatagal natin. So, pwede itong mag-lead sa sin. O yung maging bitter na tayo. Which is yun yung pag-uusapan natin sa mga ito sa ating lesson ngayong umaga. So sabi rito, yan na nga po yun, when anger is unsettled, it quickly erodes into sin. So nakita po natin, no? Nung una yung anger, meron tayong righteous indignation dahil yun ay part ng pinagkaloob ng Panginoon sa atin nung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng light ng salita ng Diyos kapag tayo ay natututo sa Kanyang mga salita sa paglalapat ng Holy Spirit sa atin. Pero pag hindi tayo nag-iingat, pwedeng mag-erode ito sa sin. Itong anger, which, if it is unsettled, di sabihin, hindi na settled sa sarili natin, hindi tayo nag-repent, o kaya sa kapatid natin, hindi natin kinonfront o hindi natin hindi tayo nakipag-reconcile sa ating kapatid, pwede ito na mag-erode. Ibig sabihin, mag-deteriorate o mag-erode sa sin. Yung anger kanina, righteous, magiging sin na ng anger. Yun lang yung sinasabi natin dito. So, again, sinful anger, magpatuloy tayo. Ano ba yung sinful anger? Because its object is perceived to be something wrong, it is often justified. So, may nakita ka, mali. Nagalit ka na, di ba? So ngayon, hindi mo na nakontrol yung kasalanan mo. Nag-lead na to sa sinful anger. Kasi nagtanim ka na ng galit talagang masamang-masama na yung loob mo Ngayon, sa pagkamakasalanan mo, gina-justified mo ngayon to. Kasi ang justification mo, mali naman siya Kahit saan mo tingnan ang angulo, mali siya mali yung ginawa niya Kaya dapat lang magalit ako sa kanya. 'Di ba? So nawawala dun yung una, yung kontrolin mo yung galit mo, mag-pray ka sa Panginoon, tulungan ka niya na makontrol yung galit mo, mawala agad. Tapos nawala na rin yung iyong heart na makipag-reconcile ka doon sa kapatid mo na yon o kung sino mang kapwa mo yun na gumawa ng mali sa'yo. Ngayon, gina-justified mo ngayon yung wrong emotional state mo, which is dahil sa sin ng anger. Diba? So yan, nakita natin, erosion of anger. So ano ito? So, dahil nga hindi mo na nakontrol, no? Itong anger na to, na nung umpisa, sabihin na natin, righteous anger nung nag-umpisa, dahil mali naman talaga yung ginagawa sa'yo, o talagang nakita mo may mali, hindi mo na control, nag-erode na siya, so sabi, it can quickly deepen into worse form. So ano yung mga mukha, yung mga worse forms, makikita natin pag nag-erode na yung anger natin, rage. Ano ito? In the heat of the moment, cutting words or other forms of harm. Etong sinabi sa Acts 5:33, ito yung yung nagpipreach sila. 'Di ba? Sabi rito, when they heard this, they were cut to the quick and intended to kill them. So grabe yung naging epekto ng emotion ng mga Jews, no? Nakikinig kila Paul nung sila'y nangangaral. Gusto nila silang patayin. They intend to kill them. So, eto ang epekto kapag kayong kasalanan, nag-erode na, pag yung anger nag-erode na into a sinful anger, eto yung mangyayari. Magkakaroon ka ng rage sa iyong puso at magmamanifest ito sa iyo. Di ba? So, maaring sa buhay natin, ako, na-experience ko yan, na yung galit ko, hindi ko na-control, nagkaroon ng rage. Pero salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinahintulutan na magpatuloy doon. Siguro kung nagpatuloy tayo doon, baka wala na tayo dito sa mundong ito. Hatred. So, intensely opposed to someone, fault-finding prejudice. So, di ba pagkagalit ka sa isang tao, talagang namumuhi ka sa kanya? Parang araw-araw na lang pag nakikita mo siya, parang talagang kumukulo yung dugo mo. Tapos pag may nakakausap ka, lagi mo inaano. Ito na, experience ko rin to At
Tingnan mo yan si ano, 'di ba? O yan na naman yan, o yan na naman si ano, tingnan mo, yan na naman. So may hatred ka na kasi. So yung anger mo, may hatred ka na, nagano ka na yung fault finding, may prejudice ka na kagad, ginajudge mo, nagiging judgmental ka na. So yun po yung judgmental na tinatawag. Yun yung prejudice. Parang meron ka na kagad na iniisip na nadala ng iyong pagiging yung hatred mo, yung pagkamuhi mo, meron ka ng prejudice o yung kaisipan na nagiging judgmental ka na. So again, meron pong tamang pagja-judge. Alam natin yan, di ba? Pero kapag ang judgment mo, dahil ito ay fueled ng pagkamuhi mo, yung hatred mo, ay malamang mali yung pag-judge mo. Yan ay prejudice. Anong sabi sa Proverbs 26:24 and following? Sabi rito, he who hates disguises it with his lips, but he lays up deceit in his heart. 25, when he speaks graciously, do not believe him. O kunyari, mabait sa'yo, pero sa totoo, galit pala sa'yo kasi may hatred sa'yo. Tinatago lang niya. Nakikipagplastikan siya sa'yo, di ba? Though his hatred covers itself with guile, his wickedness will be revealed before the assembly. So, darating ang point na hindi mo na kayang itago yung hatred mo, mag-i-explode na yan. So, yan ang mangyayari sa'yo. Again, yan ay epekto ng sinful anger. Hindi mo na kokontrol yung galit mo sa kapwa mo. Ano pa? Resentment, bitterness. Diba? Ito yung kapaitan. Resentment, yung parang continuing obsession with the offender. Ano ito? Diba? Parang parang apektado ka doon sa tao na yon na kinamumuhian mo, 'di ba? Bitter na bitter ka. So anong sinabi dito sa Romans 3:14? Basahin natin Romans 3:14. Sabi rito, their mouth is full of cursing and bitterness. So ito dinescribe ni Apostle Pablo kung sino yung mga tao nung wala pa sila sa biyaya ng Panginoon, nasa ilalim sila ng kanilang pagkamakasalanan, sila ay, yung mouth nila ay is full of cursing and bitterness. Ito yung puro masasama na lang. Yun nga, kagaya ng hatred, so may hatred ka, nagkaroon ka ng rage, may hatred, meron kang bitterness, so hindi mo siya tinatantanan, gustong-gusto mo siyang yung nga continuing obsession with the offender. Laging masasamang salita yung lumalabas sa bibig mo patungkol doon sa tao na yon na kinagagalitan mo. Malice. Desiring the destruction of the object of hate. Alam natin, nabasa natin ito sa buhay ni David, no? Grabe yung kanyang galit kay David, no? Hanggang sa kahuli-hulihan, pinupulso niya si David, gusto niyang patayin. Pero pag nagtatagpo na sila sa providensya ng Panginoon, si David, ini-spare siya ilang beses. At yun ay kilos ng Diyos upang si David, siyempre, hindi siya magkasala, i-preserve siya ng Panginoon. So, ito yung epekto, malice. Ibig sabihin, destructive na pag-iisip ito. At saka yung desire doon sa tao na kinagagalitan mo. So, grabe epekto nito. Sisirain mo siya. Gagawin mong lahat para masira mo yung tao na yan hanggang sa kahuli-hulihan, hindi ka titigil hanggat hindi mo siya nawawasak. So, ito yung epekto ng galit. Kapag yung galit na righteous indignation nung una, o kaya, hindi talaga righteous, umpisa pa lang, hindi na righteous anger, talagang uncontrolled anger na agad. Ito, nag-e-erode na siya sa ganitong mga klase ng forms na alam natin ito ay matinding mga kasalanan. So ano pa makikita natin dito? Nakita natin kanina pag nag-erode na yung anger o naging kasalanan na talaga yung anger. Ngayon, ano ngayon yung komplikasyon nito? So kanina nakita natin, kung mapapansin natin, nakapatungo ito dun sa tao na kinagagalitan natin. 'Di ba? Yung rage, yung resentment, bitterness, yung malice, nakapatuko yun dun sa mga tao na kinagagalitan natin o yung kinamumuhian natin pag hindi natin na-control yung galit natin. Ngayon naman, ito naman, it affects the angry heart more than the object of anger. Sabihin, ito naman yung nararamdaman natin, yung mabigat sa damdamin natin, sa kalooban natin. Dahil sa galit,
ang sama ng loob mo. It affects the angry heart. So, ito naman yung komplikasyon ng anger. Di ba? So, ano makikita natin dyan? Enlarging the offense disproportionately. So, dahil apektado ka na, emotionally, galit ka na, wala na dun yung emotional, tamang emotional disposition mo, yung correct emotional disposition, no? Ine-enlarge mo na yung, yung mga bagay. Ibig sabihin, pinapalala mo na. 'Di ba? Ano sabi sa Proverbs 17:14? The beginning of strife is like letting out water. 'Di ba? So abandon the quarrel before it breaks out. 'Di ba? So pagka hindi mo inagapan 'yan, ito mangyayari sa iyo, magiging hindi mo na mako-contain 'yan gaya ng tubig, 'di ba? Siyempre, pag tubig, pag bumulwak na yan, kahit anong gawin mong ganun dyan, hindi mo kayang takpan yan eh. So, ano sabi sa Proverbs? So, abandon the quarrel before it breaks out. Pero pag apektado ka na, ayaw mong tantanan eh. Ayaw mong i-abandon yung, yung quarrel. Diba? Para pag uwi mo sa bahay, nagmumuni-muni ka pa rin dun sa ginawa sa'yo, yung galit mo, nandun pa rin, hindi ka makatulog. Yun, apektado ka niyan. Tapos pinapalala mo na. Ano pa? Widening the involvement illegitimately. So dahil nainis ka na, 'di ba? Galit ka na sa doon sa tao na 'yon, no? Tapos hindi ka na napapayapa, no? Yung emotions mo talagang wala kang peace, no? So, ang mangyayari, maghahanap pa ng mga kadamay. Ito yung kadamay, ito yung damay-damay, yung naghahanap pa ng kadamay, 'di ba? Widening the involvement illegitimately. So, naghahanap ka ngayon ng mga kakampi. Nagkakaroon ka na ngayon ng, ng mga faction, ng mga division. Nagkikreate ka na ngayon ng division. Sabi rito, other parties, sympathizers. Naghahanap ka ngayon ng mga kasimpatya. Di ba? Ito na epekto ng galit sa'yo. Dahil galit ka na dun sa... Nag-erode na yung anger mo, nagkaroon na ng komplikasyon. Ito na ngayon yung komplikasyon sa'yo. Gusto mo, may kadamay ka na. Di ba? Lagi mo nang kinikwento sa kanya yung galit mo dun sa mga tao na yon na nakakasama mo. Nangihingi ka ngayon ng sympathy. So, ano sabi sa Matthew 18:15? If your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. So, dapat ito gawin mo. Dapat, imbis na maghanap ka ng mga tao na sisimpatya sa'yo, dahil ito yung nararamdaman mo, galit na galit ka, hindi. Ang dapat na gawin mo, sabi ng Panginoon Jesus, puntahan mo yung kapatid mo in private, kausapin mo, mag-reconcile kayo, and then pag nakinig siya sa'yo, you won your brother. So, ganun dapat. Dapat. Hindi ganito na naghahanap ka ng kadamay pagka galit na galit ka. Ano pa? Disabling personal conviction and repentance. O yan. So, nagkakaroon ka na ngayon ng unti-unti na nagkakaroon ng katigasan yung puso mo. Hardness of heart. No? Nagkakaroon ka ng seared conscience, di ba? Sunog na yung konsensya mo. Kasi sabi rito? Disabling personal conviction and repentance. Imbis na makita mo yung bagay na yun ay kasalanan, kailangan mong ingin ng tawad sa Panginoon, hindi kinikim-kim mo, gina-justify mo. Hindi, tama lang to kasi mali yung ginawa sa akin Paano naman ako, di ba? Paano naman kami? Ganito ginawa sa amin, tinrato kami ng ganito. Pero sabi sa Matthew, sabi ng Panginoon Jesucristo sa atin, why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? So, tinuturo lang sa atin ito, kailangan meron tayong repentance, nakikita natin yung ating mga pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Di ba? So, it lightens personal sins. Pagka ganito tayo, tinitingnan lang natin ng mababa o light yung ating mga kasalanan. Hindi tayo nagre-repent Gina-justify natin, okay lang yung ginagawa natin, pero alam natin, yun ay kasalanan. So ano pa? Distracting fellowship and worship in the church. So vain assembly. Ano ibig sabihin nito? So dahil ganun ka nga, pinalala mo na sa sarili mo, tapos nagke-create ka na ng mga division, widening the involvement illegitimately, nanghingi ka na ng mga tao na sisimpatya sa'yo, nagugrupo-grupo na kayo, di ba? Tapos, imbis na mag-repent ka, imbis na ikaw ay makita mo sarili mo na mali na yung ginagawa mo, ano nangyayari sa'yo? Eto na,
Nag-church ka nga, pero sabi rito, vain assembly. Ibig sabihin, hindi ka na nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon dahil may kasalanan kang tinatago eh. May kasalanan kang kinikimkim na hindi mo nare-repent at yun ay yung sin ng sinful anger. So, ano mangyayari sa'yo? Dumadalo ko sa iglesia pero ikaw ay meron kang distracting fellowship and worship. Hindi ka nakapokus sa pagsamba. Nadidistract ka. Lalo na pag nakikita mo yung mga tao sa church na nagagalit ka, hindi mo makontrol yung galit mo. Ano sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11:17 and following? Sabi, but in giving this instruction, kasi ito yung issue sa Corinthian church eh. Di ba? Nagtitipon sila, naglo-Lord's Supper sila, pero mali yung kanilang kung paano nila ginagawa yung fellowship, may mali. Ano sabi? I do not praise you because you come together not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that divisions exist among you, and in part, I believe it. 19. For there must also be factions among you, so that those who are approved may become evident among you. So, yun. So, ito na ngayon yung komplikasyon ng galit. Hindi ka na makapag-focus sa pag-worship mo pag nandito ka sa church. Actually, kahit nga yung kagalit mo, wala dito sa church eh. Kasi hindi mo maiwan yung galit mo. Kahit sa labas yan. Di ba? Eh di mas lalo na kung may kagalit ka rito sa church. Mas matindi yun. Di ba? So, sabi rito, mag-ingat tayo. A past offense can never be undone except with forgiveness. So, yun ang kailangan. Kailangan na nagkaroon tayo ng heart ng may pagpapatawad. Kasi, wala na eh. Nagawa na yun eh. Past offense can never be undone. Nangyari na eh. Di ba? May nagawa na sa'yo yung kapatid mo. Di ba? Bakit kailangan mo pang balik-balikan yun? Bakit hindi mo pa siya patawarin? Ano sabi ni Paul sa Ephesians 4:31-32? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Di ba? So bakit niya sinabi na let all bitterness and wrath and anger be put away from you? Kasi subject tayo dito eh. So, ito yung exhortation niya. Dapat, isang tabi niyo to. Dapat, hindi niyo, wag kayong mag-dwell dito. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God in Christ also has forgiven you. So, again, lagi natin sinasabi, di ba? Kung talagang dumating na sa atin yung biyaya ng Diyos na nakita natin sarili natin, na tayo ay kaaway niya dati, no? Pero naramdaman natin na sa kabila ng ating pagkamakasalanan na kaaway niya tayo, inibig niya tayo na wala namang dapat na makita sa atin, bakit hindi tayo makapagpatawad sa kapwa natin? So, dapat yun yung motivation natin. Kapag tuwing tayo nakakaramdam na parang ang hirap, dumarating sa atin yan eh, parang ang hirap magpatawad eh, di ba? Ito yung dito tayo babalik sa ginawa ng Diyos sa atin. Sa Ebanghelyo uli tayo babalik. Tayo nga, kaaway tayo ng Diyos dati eh. Wala namang nakita sa atin ng Diyos para iligtas siya tayo eh. Eh bakit hindi tayo makapagpatawad? Samantalang tayo, binura lahat ng Diyos yung ating mga kasalanan. So ano ang point? Believers are still sinners. Yung po yung sinasabi natin, di ba? We all offend and suffer offense. But we must be forgiving. So yun po yung challenge sa atin. No? Para po tayo, hindi po tayo magkaroon ng ganitong komplikasyon ng galit, dapat po matuto tayong magpatawad. No? Ngayon, ano yung remedy? So, again, nakita natin, dapat maging magpatawad. So, tingnan natin. So, sabi sa ating scriptural basis, be slow to anger, James 1:19. So, una, kailangan maintindihan natin na yung ating pangunawa, ito dapat yung nag-go-govern nung ating emosyon. Naintindihan niyo po ba yun? Parang, kailangan, tama yung ating isipan, yung pangunawa natin, para yung emosyon natin, nakokontrol natin. Ito, ano rin sa akin to eh, very striking sa akin to eh, kasi madalas, hindi ako nag-iisip, nauuna yung bugso ng damdamin. Pero ano sabi dito? Maganda to paalala sa atin. Proverbs 14:29. He who is slow to anger has great understanding, but he who is quick-tempered exalts folly.
So, kailangan pala, meron tayong understanding. At alam natin, itong understanding na to, hindi natin makukuha to sa mundong ito. Ito yung makukuha natin mula sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Kapag tayo ay nag-aaral, nagme-meditate ng kanyang mga salita, nagkakaroon tayo ng tamang understanding. At ito ngayon yung mag-go-govern sa emotion natin, di ba? Kasi imbis na mag-react ka kagad, nag-iisip ka muna. Ano pa? So sabi rito, link with slow to anger is slow to speak. So sabi rito, think more than speak. Ito lagi ko to sinasabi sa mga anak ko. Pag sinasabihan ko sila, may kinokompronta ko sila, sabi ko, anak kasi, ang problema, hindi ka nakikinig kay daddy pag nagsasalita ako eh. Iba yung iniisip mo kagad, kontrahin mo ako, mali sinasabi mo, tama yung sayo. So, ayan ang mangyayari sa'yo. Talagang magagalit ka, lalo na kunyari meron kang kausap. Ito nangyayari to sa opisina. Merong bagay na hindi ka nagkakasundo. Eh dahil nagsasalita siya, iniisip mo agad, mali sinasabi nito. Hindi yan. So ngayon, nakikipagsabayan ka, nagagalit ka, kaysa pakinggan mo, baka mama, ikaw pala yung mali. Di ba? So dapat, slow to anger tayo. Kahit sa tingin natin, pati ka, mali yung tabas ng bibig nito ah. Pero pakinggan muna natin siya. Kaya sabi rito, slow to anger eh. Di ba? Slow to speak. Huwag ka muna magsalita. Manahimik ka muna. So sabi rito, Proverbs 15:18, a hot-tempered man stirs up strife, but the slow to anger comes a dispute. O di ba minsan hot na hot ngayon yung tao na lumapit sa'yo. Ba't mali-mali ito? Ba't ganyan? So ang ginawa mo, dahil ikaw ay govern ng understanding ng salita ng Diyos, hindi ka nagsalita. Dahil ang sabi, slow to anger, ikaw muna ay nakinig. Tapos, dahil naintindihan mo yung sinasabi niya, na-figure out mo kagad kung saan siya nanggagaling, nakasagot ka ngayon ng malumanay. So, na ano siya, parang napahiya siya ng konti siguro o parang naano mo siya naano mo yung kanyang init, di ba? Naintindihan niya ngayon dahil nakapagpaliwanag ka ng maayos. Pero pag sinabayan mo yung galit niya, nagsalubong yung galit niyo, sabog kayo, di ba? Alam natin yan. Na-experience siguro natin yan. Na-experience natin yan. Part ng ating sinfulness, di ba? Another link is be quick to hear. So yun nga. Dahil ikaw ay nakikinig, no? Hindi ka kagad magsasalita kasi makikinig ka. Diba, ang explanation parang ganito eh. Diba, yung brain natin, ito sa scientific kumukonsume ng energy yan eh, diba? Energy yung brain eh. So kapag kunyari, kumain ka, bagong kain. Siyempre, yung energy ng katawan mo nakapokus sa digestion. Kaya minsan parang gusto mo yung hindi ka gagawa, parang upo ka lang, minsan inaantok ka. Kasi yun yung ginagawa ng katawan mo. Kumbaga, yung kunyari 100%, so yung kunyari, dahil bagong kain ka, nagda-digest siya, siguro mga 40% o 60% nilalagay niya doon sa digestion mo. So ngayon, yung brain mo ganun din. Kapag ka ikaw, imbis na gamitin mo tenga mo, yung brain mo yung ginagamit na nagko-consume ng energy, hindi mo ngayon naiintindihan kung ano yung sinasabi ng kausap mo. Kasi tumatakbo yung utak mo eh. So ano mangyayari? Sinful anger is rash talk before listening. Yun. Bumitaw ka na ngayon ng salita. So yung tenga mo, imbis na paganahin tenga, ito gumana, itong utak, inutusan yung bibig na magsalita ka ng hindi maganda. So yun yung mangyayari. Di ba? So number 2. So nakita natin, una, understanding, yung daw correct understanding, dapat ito ang mag-govern dun sa emosyon mo. Hindi yung emosyon mo ang mag-govern para dun sa gagawin mo. Exercise conscious self-control. So sabi sa Proverbs 16:32, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who captures a city. Very powerful yung pagkakaroon ng self-control. Sa 19:11 naman, a man's discretion makes him slow to anger, and it is his glory to overlook a transgression. So pagka meron tayong self-control, very powerful to eh. 'Di ba? Yun yung gustong sabihin dito. Kaya kailangan i-exercise natin itong self-control sa biyaya ng Panginoon.
So, do not yield to outbursts. Ito mahirap to. Kailangan natin itong ibabad sa prayer. Kailangan talaga nating mag-aral ng salita ng Diyos. At hingin lagi yung pagsama ng Diyos sa atin sa tuwing susubukin tayo ng yung pananampalataya natin sa ganitong pagkakataon na talagang natetest yung ating self-control, di ba? Then, kailangan nating settle stripes early and graciously. So, yung nga sinabi natin kanina, dapat tayo yung nauuna. Ito, mahirap din po ito eh. Siyempre, naturally, as sinful Christians, as sinful believers sa may indwelling sin, kapag tayo nagawa ng kasalanan, gusto natin, sila yung lumalapit sa atin. Hindi, ikaw lumapit sa akin. Ikaw nag-argabyado sa akin, ako pa lalapit sa'yo. Ikaw may kailangan sa akin ikaw makipag-usap sa akin. Ba't ako makikipag-usap sa'yo? Again, pumapasok yung pride, di ba? Pumapasok yung anger. Hindi po dapat ganun. Dapat, tayo nakikipag-reconcile. Kasi, isipin natin, tayo ay nabubuhay nung, again, balik ulit tayo sa gospel. Wala tayo sa ilalim ng kaligtasan. Nung tayo na outside pa sa realm ng grace. Wala naman tayong pakialam namubuhay tayo sa kasalanan natin. Ito ang buhay natin. Pero nung ginawa ng Diyos, siya yung nakipag-reconcile sa atin. Siya yung lumapit sa atin. Siya yung tumakbo sa atin doon sa kalagayan natin. Di ba? Hindi nga natin hinahanap ang Diyos Wala naghahanap sa Diyos. Pero tayo, kinatagpo tayo ng Diyos nung narinig natin yung Ebanghelyo. Tayo ay binigyan niya tayo ng bagong puso, ni-regenerate niya tayo, at tayo ay nanampalataya sa kanyang anak. Siya ang nakipag-reconcile sa atin, hindi tayo nakikipag-reconcile sa Diyos. Ang ginagawa natin, patuloy tayong lumalayo sa Diyos. So kung nakita natin, balik ulit tayo sa gospel. Kapag tayo ay nag-struggle dito, ba't kaya nahihirapan akong makipag-usap sa kapatid ko? Parang, balik tayo sa gospel. Sabi rito, always be conciliatory. Isipin uli natin, ang Diyos ang nakipag-reconcile sa atin. So tayo rin na makipag-reconcile doon sa kapatid natin kahit tayo yung ginawa ng kasalanan. Diba? Lalong-lalo na kung tayo yung gumawa ng kasalanan, diba? Pero kung tayo yung ginawa, ganun pa rin ang ating dapat maging resolve sa bagay na yon. So point, being slow to anger is part of the glory of God in His character. So bakit kailangan nating gawin ito? Bakit kailangan nating pagyamanin itong mga bagay na ito na para mapatay natin itong anger, itong remedy to sinful anger? Kasi dahil ang karakter ng ating Diyos, siya ay slow to anger, di ba? Ang sabi, Exodus 34:6, then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth. Di ba? Kung babalikan natin again, balik na naman tayo sa Ebanghelyo. Dapat tayo, pinuksa na tayo ng Panginoon. Sa pagkamakasalanan natin, tayo ay patay sa pagkamakasalanan. Dapat, puksain tayo ng Panginoon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Naging gracious siya. Siya ay slow to anger. Hanggang ngayon, hindi pa niya tinatapos ang mundong ito. Di ba? Kasi slow to anger siya. Sabihin yung kanyang wrath, na yun ay nakaabang na, nakaset na yun, pero sa biyaya niya, sa kanyang pag-ibig, nagpapatuloy pa rin ang mundong ito. Pero alam natin, may katapusan ito, hindi magpapatuloy yun. Kaya nga, ipinipreach natin ang gospel at wina-warningan natin ang lahat na nakakarinig ng Ebanghelyo na merong judgment na darating. At ngayon na ang panahon, ngayon ang oras ng kaligtasan upang ikaw ay hindi makakasama o makatamo ng judgment na ito. So nakita natin kung ang Diyos natin na nahabag sa atin, na nagligtas sa atin, pinakita niya yung slow to anger niya. So dapat tayo din, magkaroon tayo ng ganun. Ipamuhay natin yung ganun. Dahil ang Diyos natin, ganun siya. Slow to anger siya. So ano challenge sa atin? Challenge, in a world full of anger and hatred, stand out as one slow to anger. So napakahirap po nito. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi natin kayang gawin ito sa sarili natin. Kahit anong gawin natin, mga seminar, mga self-help na libro, wala. Kasi,
ibang klase to eh. Ganito tayo eh. Kung hindi tayo babaguhin ng Panginoon dito, at hindi natin ipagkakatiwala sa Panginoon, yung kanina, yung pinag-usapan natin lesson nakaraan, yung peace of God, hindi natin yun ipapractice na magkaroon tayo ng peace from God na iano natin sa ating mga kapwa, hindi tayo magkakaroon ng ganitong bagay na magkakaroon tayo ng slow to anger. So, mapupuno tayo ng hatred, ng strife, ng bitterness, ng malice. So, ang challenge sa atin bilang mga Kristiyano na iniligtas ng Panginoon, dahil sa ay slow to anger, so dapat tayo, dumating yung biyaya ng Panginoon sa atin, dapat tayo, maging ganun rin tayo. Slow to speak, quick to hear, slow to anger. So, yun lamang po, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita natin na pag-aralan. So, meron po bang gustong mag-clarify, magtanong, or